Stephen Hawking, isa po sa mga pinakatanyag na physicist sa modernong kasaysayan. Sa kanyang mga aklat, isa na rito ang Brief History of Time, ay tinalakay niya ang maraming misteryo ng ating pisikal na daigdig at ng kalawakan. Kasama na rito ang konsepto ng black holes, ang pinagmulan ng Big Bang at ang patuloy na paglawak daw ng universo at napakarami pang iba. Sinabi dati ni Hawking na ang tanging paraan para magpatuloy ang sangkatauhan ay kailangan itong matutong manirahan sa space at mula pa noong 1960s, si Hawking ay tinamaan ng malubhang sakit na nakakapekto sa kanyang nerves. Sinabihan siya ng mga doktor na may 2 taon na lang siya para mabuhay pero nagtagal pa siya ng 55 years. At ang kanyang imahe na tila lantang gulay na nasa wheelchair ay naging bahagi na po ng popular na kultura. Nang tuluyan na siyang hindi makapagsalita ay may espesyal aparatong dinisenyo para sa kanya. Bawat letrang tinatype niya sa daliri ay may katumbas na tunog na sa computer. Pero huwag ka, kahit ganyan si Hawking, nagkaroon pa rin siya ng 2 asawa, 3 anak at 3 apo. Mga kapatid, kapapano lang ni Hawking sa edad na 76. Samantala, si Juan Ponce Enrile sa edad na 94 ay mukhang mag-aabogado pa. Stephen Hawking, isinilang noong January 8 taong 1942 sa Oxford, England. Di ba pagkakaila na namanan nito ang pagiging intelekwal sa kanyang mga magulang dahil sa professional sa medisina at mga scholar din ng kanyang mga magulang. Tahimik na bata si Hawking at mahilig itong magbasa. Tila ang pagsasaya niya bilang bata ay nilaan niya sa paglalaro nito sa kanyang mga alagang bubuyog. Nais ng kanyang ama na isang doktor ay sumunod sa yapak niya si Hawking, ngunit tila mas interesado si Hawking sa pag-aaral sa kalangitan noong nasa murang edad pa lamang ito. Di ba pagkakaila na siya ay matalino sa klase, ngunit nahuhuli siya sa kanyang mga aralin dahil nalilibang ito sa paglalaro ng chess kasama ang kanyang mga kaibigan. Pumasok siya sa University of Oxford at kumuha siya ng kursong physics at cosmology kahit na mathematics ang kanyang hilig. Kahit na hindi siya palaaral ay nakapagtapos siya na may karangalan. At kumuha pa siya ng kursong Doctor of Philosophy sa Trinity College. Naging miyembro siya ng Institute of Astronomy sa Cambridge. Dito ay ginugol niya ang kanyang sarili sa pananaliksik habang isa na siyang ganap na professor sa Cambridge. Sa edad na 21, ito ang panahon kung saan hahamunin ang kanyang katatagan. Ito na yata ang masasabing pinakamasamang yugto ng buhay niya. Tinamaan siya ng sakit na amyotrophic lateral sclerosis o ALS. Dahil dito ay naging paralisado ang kanyang buong katawan, pati ang boses niya ay naapektuhan. At ang buong buhay niya ay nakaupo na lamang siya sa kanyang wheelchair. Pero ang lahat na nangyari sa kanya ay hindi naging hadlang upang lalo siyang makilala sa larangan ng hagam. Naglathala si Hawking na aabot sa 15 aklat na patungkol sa physics, gaya ng A Brief History of Time, naglalaman ng kanyang scientificong pananaw tungkol sa cosmology, ugnayan ng oras at kalawakan at ang pagkakaroon ng Diyos. Universe in a Nutshell, ito ay tungkol sa kanyang pananaw sa teoryang naglalarawan sa pagkakaroon ng universe. The Grand Design, ito ang paksa sa kanyang pagtuliksa sa ideya ng Diyos bilang may lalang ng lahat ng mga bagay sa buong kalawakan. At sinasabi na ang Big Bang Theory ay produkto ng lahat ng mga batas sa physics at tinuligsa niya rin at hinamon ng pananaw ni Isaac Newton na ang Diyos ay ang responsibilidad sa disenyo, galaw at kilos na nangyayari sa universe. Dahil dito ay katakot-takot na pagtuligsa ang kanyang natanggap hindi lamang sa scientific community kundi maging sa mga taga-simbahan. Naging tatak rin si Stephen Hawking sa kanyang teorya tungkol sa black hole. At ang kinatakot ng lahat, maging ang pangkaraniwang tao, noong sabihin nito ang posibilidad ng dominasyon at pangingibabaw ng artificial intelligence o AI sa buong mundo sa mga darating na henerasyon. Nakatanggap man ng pagpuna sa mga religyoso, ay hinangahan naman siya ng marami dahil sa pambihira nitong talino sa cosmology at physics. Itinampok siya sa iba't ibang TV show, kabilang dito ang Big Bang Theory. Dahil dito ay labis na nakilala si Hawking sa buong mundo dahil sa taglay niyang talino sa kabila ng kanyang kapansanan. Taong 2018 ay tuluyan ng bumigay at natalo ang kanyang katawan sa iniinda nitong sakit na amyotrophic lateral sclerosis o ALS. Sa edad na 76 siya ay namatay sa kanyang tahanan sa Cambridge, United Kingdom.
at iba't ibang memorial tribute ng iba't ibang sektor ang nagbigay ng handog kay Stephen Hawking dahil sa natatanging ambag nito sa astrophysics. We are each free to believe what we want. And it's my view that the simplest explanation is, there is no God. No one created the universe, and no one directs our fate. This leads me to a profound realization. There is probably no heaven, and no afterlife either. We have this one life to appreciate the grand design of the universe. And for that, I am extremely grateful.